To quote Ombudsman Remulla, sir, ang sabi po niya ay naging weakness ni Bersamin na hinayaan niya ang apo niya na kumilos na di nababantayan. May mensahe po ba kayo gusto ipaabot din kay Senator Ping? Hindi, wala. Bahala na sila sa buhay nila. Kasi ako, wala na ako sa gobyerno. Sana hindi na nila ako paabalahin pa. Dahil ayokong makasakit ng damdamin. No? Nako. Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Parang kailan lang ho mga kababayan, nung nag-e-enjoy pa itong mga to sa maleta, naalala ho natin, inangasan nitong si Bersamin, itong si Atty. Vic Rodriguez. Alam mo Bersamin, ang kaibahan nyo nitong si Atty. Vic. Si Atty. Vic, siya talaga ang lehitimong umali sa administrasyon. Dahil napakaraming korupsyon ang nangyayari. Ikaw pumasok ka sa administrasyon, nakita mo na't lahat-lahat, nagpakasangkapan pa ang iyong pamangkin at lahat-lahat. Kung hindi ka pasibakin, hindi ka aalis ng niyupa ka. Wala ho tayong pakialam. Sinibak ka, nag-resign ka, pare-pares lang yan. Lalo na ngayong mga panahon na to, nagtagal ka sa serbisyo, hindi ka gaya kay Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, disente manong nalaman niya, nanuknukan ng kakurakuta ng administrasyon ni Marcos Jr. Walang maraming cheche-bureche kahit gusto pa siyang bigyan ng panibagong pwesto, hindi ho niya tinanggap dahil alam ho niya, papunta ho talaga sa lagapakang administrasyon na to. Dito sa video na to, pakinggan ho natin ang pinaka-latest na interview nitong si Lucas Bersamin. Malalaman ho natin dito kung ano nga ba ang punot dulo ng pagbibitiw, pagsipa sa kanya nitong si Marcos Jr. Ganyan ho kasi mga adik. Ha? Ang mga adik, ito karakter ng mga adik. Pagka wala ka ng silbi sa kanila, sisipain ka nila. Diba? Ngayon, base dito kay Senator Amy Marcos, di umano, adik daw itong kanyang kapatid. Nakikita na ho natin kung paano ho nila tratuhin yung mga individual na kinasangkapan nila sa mga nakalipas na panahon. Nakita ho natin yung pattern talagang galawang bangag ho ang ginagawa nila dyan sa Malacanang. Heto ho, pakinggan ho natin ang interview nitong si Lucas Bersamin. Pero bago ho pala yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-recta na ho kaagad tayo dito sa interview na to ni Lucas Bersamin. Okay. Opo. Sir, you said you did not resign and that someone not from Malacanang called you on November 17 to say Sino yan? Si Boying Remulla? You had to go as ES. Sino po ang tumawag po sa inyo? I will not disclose who that person is because I respect him and he's a very close friend of mine, no? But he was trusted with that responsibility. Tsaka nakakatawa ho dito mga kababayan, mantakin mo ang tinuturo na nagkukumpirma sa mga insertion dyan sa 2025 budget. Ang ano ba yan, pamangkin mo o apo mo? Yang si Adrian Bersamin. Pambihira, oo. Ang tanong, ito tanong lang naman, hindi natin inaakusan itong si Bersamin. Kasi nag-resign na rin lang naman itong si Adrian Bersamin. Ang tanong kay Adrian Bersamin lang ho ba napupunta yung mga dinideliver na bulto-bultong pera sa kanila, sa kanilang dalawa nitong, ano pangalan isa? Yung si Trigib Olivar. Pambihira, oh. Sabihin sa akin na I had to go. Yun lang. When something is delivered like that, a message, I do not hesitate because it's not my going to cause a problem with me dahil pleasure ni President ako. Opo. So, ang malinaw po ay galing po talaga sa palasyo, pero nautusan po itong kaibigan po ninyo na very close sa inyo na siya ang magsabi po sa inyo. Yes, yun ang understanding ko. Opo. Ito po bang inyong kaibigan, kahit hindi po natin pangalanan, ay someone close also to the President? Nako. Well, I presume that because the message was very clear that I had to go. Ako naman, hindi naman ako linta. O, tiga. Parang sinasabi mo naman, ito si Boying Remulla, linta sa presidente.
Parang sinasabi mo naman yung mga remulya, alintas sa presidente. Di naman. Kasi mga kababayan, sa mga nakalipas na araw, naririnig-rinigan na natin na meron ng kiskisan sa pagitan ng mga remulya at Bersamin dyan sa Malacanang. Ngayon mga kababayan, doon sa pagbibitiw o pagsibak dito sa mga Bersamin na to sa Malacanang, parang kumpirmado ho yung sinasabing kiskisan sa pagitan ng mga remulya at mga Bersamin dyan sa Malacanang. Ang problema kasi dito problema dito, alam mo, Bersamin, yung pamangkin mo ba yun o apo? Yung si Adrian Bersamin na Presidential Legislative Liaison Office, siya daw di umano yung ika nga na pag-uutusan. Siya ang nagkumpirma kay Zaldico na mag-insert ng 100 bilyon. Siya ang kausap nitong si Bernardo. Napakalalim ho nitong kamag-anak nyo na to dito sa issue na to. Kaya ang tanong ng ating mga kababayan dito, former Executive Secretary Lucas Bersamin, magkaiba kayo ni Vic Rodriguez kaya wag kang magbida-bida. Si Vic Rodriguez, very harmonious o very marangal o taas noo siyang lumabas sa Malacanang. Hindi kagaya mo, yung kamag-anak mo nasangkot dito sa napakatinding iskandalo. Kaya kung mag-aangas ka niyan sa mga susunod na panahon, ayus-ayusin mo kasi maangas yan eh. Sino ba namang makikinig dyan kay Rodriguez? Diba? Maniniwala dyan kay anak ng Petrang Carapata. Hoy, Bersamin, ang problema dito, si Rodriguez, napakaganda ng exit niya. Binigyan siya ng pwesto, tinanggihan niya. Ikaw ni pwesto, ayaw ka ng alukin dahil yung mismong kamag-anak mo na itong si Adrian Bersamin, nasangkot dito sa iskandalo na to. Di ba nakakahiya yan? Anak ng toka, tingnan nyo ho ang paglalaro ng tadhana. Si Atty. Vic, inakusahan ng kung ano-ano. Sugar fiasco. Di ba? Ang dami kong kabalbalan na ginawa laban sa kanya para lamang masiraan yung mama. Pero walang katotohanan. Tayo naniniwala dyan sa kredibilidad ng tao na yan. Anong ginawa ni Vic Rodriguez? Walang maraming cheche-bureche. Si Bato siya, hindi, bigyan kita ng pwesto. Ayoko, alis ako. Mga ano kayo dyan, mga walang ya kayo, mga kurakot kayo. Puro katiwalian. Lahat na lang gustong mangurakot. Sa lahat na lang ngayon siya ng pamahalaan. Pag hindi na pagbigyan, parang batang mga nagmamaktol. Alis si Vic Rodriguez. Pumasok sa eksena tong si Lolo. Ngayon pumasok sa pwesto, sa nakalipas na 3 taon, nakita ho niyang kababuyan na nangyayari sa Malacanang. Wala ho tayong narinig dito. Ay ang hirap po pala, yung kamag-anak niya, yung pamangkin niya, pamangkin niyang si Adrian Bersamin, nasasangkot dito sa napakatalaking skandalo. Kaya ang tanong ko ngayon sa social media, ang tanong kay Adrian Bersamin lang ba yan? Kasi hindi naniniwala itong si Manong Ted Filon eh. Ang babata pa ng mga to. Yang si Yusek Adrian Bersamin. Yang si Yusek Trejib Olivar. Ang babata pa nila, di ba? Yan sinasabi ni ano. Ang tanong, yung kayang mga matatanda hindi nakatanggap diyan sa mga bilyong-bilyong kinukubra ng mga tinuturo nitong si pangalan to, Bernardo. I got the message and I had no problem. Believing na Pwede po bang malaman, sir, kung ano po yung exact words? Paano po yung naging takbo ng inyo pong pag-uusap nitong kaibigan nyo po? Huwag na nating puntahan yan kasi that's a private conversation. Madugo ba, Brad, yung ano nyo? Pag-uusap nyo nung tumawag sa'yo? Anak ng toka, ano sabi? Dana, hindi na pwede. Sibak ka na. Yung pamangkin mo, anak ng toka, di umano tumatanggap ng pera kay Bernardo, bilyon-bilyon. Sa Diamond Hotel, sila kumukubra. Ang hirap no, Bersamin. Yung pinortray mo, sarili mo dyan sa pagpasok mo sa Malacanang, akala mo kung sino ka santo, galing ka pang Korte Suprema, walang niya ka. Ano yan, yung tipong paparatangan kayo ng ganyan, yung pamilya nyo, ang tagal mong binild ang iyong ang tawag dito, ang iyong imahe bilang miyembro ng Korte Suprema, naging executive secretary ka, tapos mawawala ka sa pwesto dahil sa issue ng korupsyon. Hindi ko sinabing ikaw ang nagnakaw.
nagtanggalan, nagkasibakan o nagka-resignan ngayong kalagitnaan ng napakatinding korupsyon na to. So anong iisipin ng mga tao? Kahit tayo nilang isipin na involved kayo dyan, dahil nag-resign kayo, o dahil sinibak kayo, anak ng tawa, walang dignidad na matitira sa'yo pagka sinibak ka bilang executive secretary. Hindi mo wala na ayaw ako ng presidente binigay ko naman lahat ng makakaya ko kahit puro kabalbalan na ginagawa ng administrasyon, oo lang ako ng oo. Di ba? Pinaikutan ko na lahat, pati yung pagpapaliwanag, justify doon sa pag-kidnap kay Digong. Ginawa ko lahat-lahat. Hindi pa pala sapat. Ang problema dito, baka hindi ka nakikijamming sa kanila, Bersamin. Dapat kasi makijamming ka sa kanila. Marunong ka ba kumanta? Yung mga nagtatagal lang dyan, yung mga marunong kumanta, kagaya ni Auntie Claire. Si Auntie Claire, kahit na si BP Sara na presidente, siya pa rin dyan sa PCO. Walang makakapagdagdag sa kanila. I don't like to give that more mileage than necessary. What is important is the message was clearly relayed to me. What was your reaction while hearing those words po? Ano po ang inyong naging reaksyon? Wala. I was not even disappointed. I was expecting that to, at least, nakatanggap ko yung message. Hindi ako yung tao na I would like to stay longer when there is no more welcome mat. Wala na eh. Ano pang stay longer? Tapos na, Brad. Yung pangalan ng pamangkin mo nakakaladkad dito sa issue ng maanumal yung flood control. Balita natin, kakasuhan na yung pamangkin mo. Wala nga namang kabata-bata lang itong si Adrian Bersamin at itong si Yusek Tregib Olivar. Sa kanila lang yung bilyong-bilyong kinukubra nila na yun. Hindi napakahirap paniwalaan. Dalawang bagay lang yan. Kayong magiging fall guy o sasabihin yung nalalaman nyo dito sa mga kabalintunan na to. Ganun lang naman yan. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon man lang na makapag-usap po ni Pangulo about this? Magmula po nung kayo... Yes, of course, there was already an occasion na face-to-face. And I was, relieved ako as if there was a heavy burden lifted from my chest. I was relieved kasi 3 taon na ako mahigit dito sa trabaho na ito. Around 2 p.m., balikan ko lamang po yung mga una niyong nasabi. Around 2 p.m., the PCO announced you resigned out of delicadeza, sir. Pero sabi niyo nga po, hindi pa kayo nagsusumite ng anumang resignation letter noon. Yeah. Paano niyo po tinitignan yung hakbang na ito ng PCO? Fake news ka, PCO ka. Walang niya talaga tong si Auntie Claire. Ano na naman kabalbalan to? Hindi naman pala nag-courtesy resignation eh. Sinibak pala siya eh. Pamira talaga tong si Auntie Claire. Naaalala ko tuloy si Lacson sa'yo. Wala naman. That's the job of the PCO na mag-announce. Baka mayroong instruction to announce. But I just would like na ituwid yung news na nag-resign ako out of delicadeza. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Okay? Kung out of delicadeza na nag-resign ako, di mayroon sanang sulat sila na lalabas. But they accepted nothing. They accepted not my resignation. Ang sulat na sinulat ko kay Presidente, pinirmahan ko lang ng towards the end of yesterday. Before I left the office to bring out my things. And that was the only time I wrote a letter. And in that letter, I did not even say I resigned. I only said that I am submitting myself to the President's discretion, to the President's prerogative. Wala naman. Di naman issue sa akin yan. But was the palace announcement coordinated with you? Wala namang tumawag sa akin before na may announcement. Nabalitaan ko lang na nag-announce sila about at that time in the afternoon, 2 o'clock. I do not know if it was really 2 o'clock or not 2 o'clock. May nakikita po ba kayong koneksyon sa biglaang pag-alis ninyo bilang Executive Secretary at sa mga aligasyong kinakaharap ngayon ng inyong pong nephew na si Undersecretary Adrian Bersamin?
Si Adrian, hindi ko nephew yan. Ano mo? Grandson yan nung older brother ko na na-assassinate nung Grandson. So ano mo siya noon? 2006. Apo. Pero Apo. he has been working Grand Apo. with me and under me Hmm. since the Supreme Court days ko pa. Ibig sabihin, bata ho ni Lucas Bersamin. Etong si Adrian Bersamin na naakusahan na kumukubra ng bilyon-bilyon. Secretary ang level ng kanyang trabaho sa ES, sa OES. Ano? Aywan ko kung connected ito sa mga aligasyon. Pero yung pagkadala ng messaging sa akin, hindi ko alam kung connected or not. But I presume na may kinalaman. But isn't this something po na pag-usapan nyo? Sabi nyo po, tama po ba yung pagkakarinig ko kanina na nagkaroon na po kayo ng face-to-face ni Pangulong Bongbong Marcos? And is this Yes. something po? Meron isa, but that is as far as I can go. Kasi presidential confidentiality yan. I do not like to discuss that openly. Opo. Pero, okay, ganito man po yung naging paraan or naging proseso kung paano po na-announce or yung pagkakaalis po ninyo ay sa inyo po, between you and the President, maayos po ba kayong naghiwalay? Palagay ko. Sa tingin ko lang, kanyang karapatan or prerogative na palitan ako, walang alinlangan, wala akong hesitation na mag-comply dyan. Dahil trabaho ko yan na alamin na hindi ako pwedeng magreklamo dyan. Okay? So, nung sinabi nila na out ka na, definitely out. In-announce na nila yung replacement ko. So, welcome. Ano po ang Ano naman pala to pagka ika nga sinusuka na siya ng mga bangag, okay lang sa kanya na mag-exit na. Yung tipong kahit na makita pa ni Lucas Bersamin na puro kabalbalan na ginagawa nila, hanggat hindi siya pagtatabo yan, hindi yan aalis. Ganyan kakapal ang pagmumukha ni Lucas Bersamin. Kailangan pa siyang isuka, kailangan pa siyang ipagtabo yan. Nakita nyo yan, yung mama na yan? Talagang todo tanggol siya doon sa nangyaring kidnapping dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinakantsaw-kantsawan pa niya itong si Atty. Vic, yung tipong, yung nagsasabi, ba yan? Kay Vic, kay si Vic, na minamaliit-maliit mo, yun meron prinsipyo at dignidad. Hindi niya kailangang sibakin para umalis. Siya ay nag-resign. Ang sayo ay nakakahiya. Kailangan mo pang masibak, kailangan pang ma-involve sa anomalya ng apo mo bago ka pa umali. Naknanto ko, kung di ka pala sisibakin, hindi ka aalis, no? Ganun kakapal ang pagmumukha mo. pakiramdam nyo ngayon? Do you feel that you were eased out? No, I do not have that feeling na na-ease out ako. Totoo, parang nabunutan ako ng tinik o Hoy, Bersamin, yung mga tinik hindi pa dumarating. Hintayin mo lang. Anong nabunutan ng tinik? Sunod-sunod yung mga tinik. Na paano ka? napagaang ng malaki yung aking dibdib. Dahil mahirap din talaga ang kalagayan namin sa gobyerno dahil sa dami ng responsibilidad. Ano? So, I feel relieved. Hindi ako nagmumukok, hindi ako nagagalit. O, wala yan. Na ano lang, naggugulumihanan lang. Dahil yung investigasyon ng flood control, papunta sa apelidong Bersamin. Hindi ka nagagalit, hindi ka nagmumukmok. O tumatawag ka na sa mga koneksyon para ika nga tinitingnan kung paano trabahuhin yung kaso nitong yung mga magiging kaso nitong si Adrian Bersamin. Kamusta po ba yung inyong relasyon with the President nung ito po, bago po kayo nawala? Well, maganda yung relasyon namin. Si Presidente kasi is a very gentlemanly person. Hindi siya yung... Ano naman to, gentleman.
Gentleman, mag-aalmusal, kusyongge. Base dito kay Senator Amy Marcos. Huwag ka na, ano ka na. Yung tipong mag-ala Robin Padilla ka na, Maginoo pero medyo bastos. Alam ng toka, gentleman, mabait. Kaso almusal, kasama chongke. Pambihira. Nakikialam, kundi tungkol lang sa trabaho. No? Mabait siya, boss, at hindi siya yung demanding. Maliban lang kung may urgency yung kanyang ipapagawa sa iyo at di mo ginawa. Well, he could say many things about your performance. Maganda ang aming relasyon. Wow. Ba't ka sinibak? Kung maganda pala ang inyong relasyon ni Marcos Jr., bakit kasi kailangan sibakin? Bakit kailangan ipalit sa iyo ito si Ralph Recto? Binobola mo naman kami, Bersamin eh. Kung maganda relasyon nyo, tama trabaho mo, ba't ka kailangan paalisin? Dapat si Adrian Bersamin lang, di ba? Ba't pati ikaw nasama sa pagsibak? Pwede, I know, sabi niyo po kanina ay kung ano man yung napag-usapan niyo nung kayo nagkaharap. Kailan po kayo huling nagkausap, ES? Noong gabi nung Lunes. Gabi ng Lunes. Matagal po ba ang inyong pag-uusap? Well, matagal na yung 30 minutes dyan dahil si Presidente hindi naman mahirap kausapin yan. Napakatalino na tao yan. Alam niyo mga kababayan, walang matalinong nag-aalmusal ng chongke. Tandaan niyo yung mga kababayan, kailanman kung ang isang individual, kung ikaw ay matalino, hindi mo isasama sa iyong almusal ng chongke. Kasi base dito kay Senator Amy Marcos, di umano, pag nag-aalmusal siya, may kasamang chongke. Anak ng Petrang Garapata, meron bang matalinong taong ganon? Alam mo na makakasira sa utak mo yan, gagamitin mo pa sa almusal. Matalino ka, magpa-party kayo, bibirahin mo kokak. Matalino daw, palampakan natin kung matalino talaga. Ang bihira. At ano po yung pwede nyong ibahagi sa amin man lang doon po sa inyong huling pag-uusap ni Pangulo? Hindi pwede. Dahil privilege yan. You have to respect the confidentiality. As of that time, wala pa akong pinipirmahan na nag-submit ako sa kanyang presidential prerogative. that covered pa as far as I was concerned. Yung confidentiality ko. I am bound by that. No? So, let's respect that. Sir, ayon po kay Ombudsman Boying Remulla, kasama po kayo sa pwedeng makasuhan ng conspiracy to commit plunder. Nako, ano po ang inyong masasabi rito? Yan na. Hindi ko sasagutin yan dahil hindi ko pa nga nakikita or naririnig yung sinabi niya. Ano? Pero kung sabihin nila na mastermind ako, iba naman ang thinking ko dyan. So, hindi ako magsasalita tungkol dyan. Kung mayroon silang gustong ilabas na demanda sa akin, ilabas nila. Ayoko nang masyadong mabigat or matagal na pag-uusap tungkol dyan dahil I'm ready to stand up and to back my innocence. Nako, Marcos Jr. Di ka ba kinakabahan dito sa isa na to? Boying Remulla, inay-inay ka lang sa pagsalansan mo ha. Baka mag-backfire na naman sa inyo to. Kagaya nung ginawa mo kay Senator Joel Villanueva. Kagaya ng ginagawa mo kay Senator Bato de la Rosa. Di ba? Baka mag-backfire to. Huwag niyong masyadong pag-initan tong si Bersamin. Maraming nalalaman to. Anak ng towa. Ang tanong Bersamin, ito, sa atin dalawa lang to. Gusto ko malaman, lalaki siya lalaki. Tanong lalaki ka ba? Hindi yung tanong ko. Bersamin, ang tanong ko dito ha. Ikaw nakikita mo yung mga party-party sa Malacanang. Ito, bilang abogado, syempre, alam ko naman mga sinungaling yung karamihan sa mga abogado. No? Lahat ng kasinungalingan sasabihin nila, maabsuelto lamang yung kanilang kliyente, di ba? Pero ito, dating sa Korte Suprema to eh. Tanong ko, nakijamming ka na ba sa kanila? Kung nakijamming ka na sa kanila, anong paboritong kanta ni Marcos Jr.? Pagka nasagot mo ng tama yan, ibig sabihin, inosente ka talaga. I am not that kind of person na
nag-hesitate or natatakot, I will defend myself. Huwag Yeah. lang nilang siraan ako bago nila gawin. Okay. To quote Ombudsman Remulla, sir, ang sabi po niya ay naging weakness ni Bersamin na hinayaan niya ang apo niya na kumilos na di nababantayan. Ano po ang... Kung yan ang paniniwala nila, maghain na sila ng demanda. Dahil Nako. Marami-raming naipon itong si Bersamin. Sa tingin ko, hindi niya kayang hindi niya ho kailangang mag-hire ng mga malulupit na abogado. Dati Korte Suprema yan eh. Lahat ng connection meron yan. So makakakita ho talaga tayo ng showdown dito sa kabangagan nitong mga individual na to. Pero wala akong mangyayari dyan. Sa maniwala kayo sa hindi, napakalaki sarswela ang ginagawang investigasyon na to ng administrasyon ni Marcos Jr. pagdating sa issue ng mga maanumalyang flood control projects. alam ko iba yung totoo dyan. Ano po ang pakiramdam nyo at maging ng inyong pamilya na ngayon nga po, kayo po ay nadadawit po dito sa 100 billion pesos na insertion ng 2025 budget? Ako'y nagtaka. Utter disbelief ang feeling ko dyan. Dahil hindi ko ina-expect na pagbibintangan ako na mastermind or na pabayaan ko yung supervision ng mga staff ko. Alam mo, kami lahat ay sundalo ng presidente. Sasabihin ko sa iyo yan. That's as much and as far as I can go. Sabi po ng ICI ay bago pa po itong pagkakaalis ninyo, pagre-resign, pareho po ni Budget Secretary Pangandaman, ay iniimbestigahan na rin po kayo. Aware po ba kayo doon? Hindi, wala akong awareness dyan. Nako. Alam mo, kung meron bang investigasyon sa akin, lingid yan sa akin. Kung alam ko na iniimbestigahan ako, lalantad ako, tatanungin ko sila kung saan bagay ako iniimbestigahan. Hindi ako marunong magtago sa lungga o para lang iwasan ko yung responsibilidad. Kung merong issue sa akin, hinaharap ko kagad yan. Yeah. At hinaharap. Yan si Bersamin, natapang nga tao. Pagka may issue sa kanya, sugod ka agad. Wala nang maraming pakemi-kemi pa, di ba Bersamin? Na upang lutasin o alamin para alam ko kung saan ako nagkakamali kung meron man. Hindi ako ganun. Umiiwas. Isa rin po Hindi ko alam kung sinabi ba ng ICI yan. Yung kahapon po ay nakausap po namin si Commissioner Singson at tinanong nga po namin yung kaugnayan ng resignation. Kasi po kahapon ang lumabas ay resignation po ninyo at ni Budget Secretary Pangandaman. At naitanong po namin kung isusunod din ba kayong iimbestigahan. And ang sabi po sa amin ay may investigasyon nang nangyayari. Nako! Ay, Yari ka dyan. Yari ka dyan, Bersamin. Si Big Rodriguez ba iniimbestigan ng ICI? Hindi. Si Bersamin ba iniimbestigan ng ICI? Oo. Anong issue? Nako, matindi ho ito. Korupsyon. Diba? Ngayon, pagka pinag-uusapan ng pangalan itong si Bersamin, ang masasabi ko lang, Bersamin, pakinggan nga, nakanantawa ka. Nasangkot sa issue ng korupsyon yan. Wala yan. May nakikinig pa ba dyan kay Bersamin? hindi ko. Wala akong alam dyan. Wala akong awareness. Dahil kung meron man, dapat they should be fair to me. They should tell me kung ano ang concern nila sa akin, kung anong iniimbestigahan nila sa akin dahil ako naman ay transparent person. Wala akong tinatago dyan. Yung pagsisilbi ko bilang ES sa 3 taon mahigit, hindi ako nagtatago ng ano. Ang daming binabaterya ako ng maraming bagay. Wala man lang prueba na hinaharap ng mga nakaraan. Dito pa, tatago nila yan ang laki-laking bagay yan. Do you feel betrayed? Huwag mo muna akong pasagutin dyan. Hindi siya ano. Ma'am Cheryl, hindi niya naramdam na pinagtaksilan siya. Nakanto ko. Okay nga sila ni Marcos, ba't niya mararamdaman na pinagtaksilan siya, di ba?
Yan. Sabi niyo po, huli kayo Ang sakit nung pagkatapos kasi ni Mac bilang executive secretary, pinaiimbestigan ka sa ICC. Ayan, ang tawag doon, napagtripan ng adik. nag-usap ni Pangulong Bongbong Marcos gabi ng Lunes. After yesterday or since yesterday, ay any phone calls or pag-uusap po ni Pangulo mismo? No. I will not answer that yet. That's not time for me yet because, presidente ko pa rin yan. Ay nagsilbi ako sa kanya na executive secretary. Respetuhin ko yung relasyon namin. Hindi yon. Hindi mo re-respetuhin yung relasyon namin. Ang rene-respeto mo dito, yung kabulukan na nalalaman niya sa'yo at yung kabulukan na nalalaman mo sa kanya. Yun ang rene-respeto nyo. Yun yung mutual respect nyo sa isa't isa. Meron kayong nalalaman sa isa't isa. Yun lang ang natitira. Anong presidente ko pa rin yan na pinaglingkuran ko yan bilang executive secretary. Kabalbalan yun. Huwag mo kami lokohin ng ganun, Bersamin. I just admitted to you na nagkita na kami personal kasi pareho naman kaming transparent, prangka. So, hindi ko ililingid sa inyo yan. You mentioned deciding that it would be the last time you'd stepped into that office. May mga pangyayari po ba na nag-udyok sa inyo na hindi na balikan ang posisyon? Wala. Yun parang you just figure of speech sa akin yan. Na nanggaling ka na doon, wala na akong dahilan na bumalik pa kasi may bago na nakaupo doon. That's all what I meant. Wala akong ibang pinapalabas doon. Parang galit ako. Hindi, wala akong galit dyan. Maganda yung naging experience ko as PS for 3 Paldong-paldo ba, sir? Paldong-paldo ba? Maganda daw yung naging experience niya bilang executive secretary. Kaya tatanong tayo, paldong-paldo ba, sir? more than 3 years. Ang dami kong natutunan, ang dami kong mga tao na naturuan, pinagsilbi ako ng tapat kay Presidente at saka sa administrasyon. So, ginampanan ko yung aking obligasyon at responsibilidad. Ang pagkasabi ko na last takwan, that's fully natural. Dahil wala na akong dahilan na bumalik pa doon. Again, uulitin ko lamang po yung aking tanong. Sir, ay ano ho ang inyong nararamdaman doon sa proseso sa naging way ng exit nyo po sa palasyo? Well, ewan ko kung paano natin interpret yung paraan, mabilis masyado. But everybody who works for the President and serves at his pleasure must always be ready to step down, must always be ready to exit. That is the situation na nangyari sa akin. Wala akong problema na tanggalin ako or alisin or palitan. Ang nangyari dito, pinalitan ako, in-appoint na kagad yung in-announce na kagad na may na-appoint. So wala na akong magagawa kundi tumungo. Binaboy. Pinagtripan ng adik. Ano tawa, hindi ka malamang binigyan ng malumanay na exit. Hindi pong wala pa man, hindi mo pa nakuha yung gamit mo, inanunsyo na sino kapalit mo. Hindi man lamang pinag-iinit yung pwesto na mabakante ng isang araw. Nakanatawa pagka-anunsyo na voluntary resignation. Ang nangyari, maya-maya, ina-announce si Ralph Recto, kapalit mo, yung gamit mo nasa opisina. Sinasabi nila na si Bersamin. yung sitwasyon ko na hindi na ako executive secretary. Hindi naman ako kapit ko Ano yan? Isa yan sa tingin ko, ito, akin lang to. Sa tingin ko pwede tayong mali dito. I-suggestion niya nitong si Ping Lacson. Kasi pagkatapos ata ng pag-uusap nila, doon nagkaroon ng sibakan. Yan yung si Trigib Bolivar, yan si Amena Pangandaman. Hindi ho yan, gusto nilang ipakita, sinibak yan, hindi dahil doon sa testimonya ni Zaldico, dahil doon sa testimonya nitong si Bernardo. Ganyan ho yung laro nila dyan.
Mayroon po ba kayong gustong ipaabot na mensahe sa Pangulo? Ay, kung mayroon akong ipapaabot, ako na ba ang paalam magsabi? Huwag ko nang i-discuss sa publiko dahil ang presidente, I respect his authority and I respect his privacy also. Ayaw kong ilagay siya sa hindi niya kanais-nais na kalagayan, wala naman dahilan sa ngayon. So, okay lang. I will communicate directly to him and not discuss anything before I do that. Your name po surfaced in the alleged 52 billion pesos na insertion after Yusek Adrian claimed. You supposedly said daw po, we will take care of it. Do you think this controversy triggered your removal, sir? I do not know. I do not know. I was not part of the decision to remove myself. Alam mo, yung bagong bagay na narinig ko yan. Kahapon lang nung may nagsabi sa akin na may sinabi si Senator Ping. Okay? Hindi ko mismo narinig nung una niyang binanggit yan. Pero noong nire-review ko, may transcript ako. Sabi ko, bakit ba sasabihin yan? Triple hearsay yan. Wala akong ide-deny o tatanggapin dyan. Dahil hindi ko alam kung kailan na nangyari yan. Or what. So wala. Hindi ko paano ko tatanggihan yan dismiss. May mensahe po ba kayo gusto ipaabot din kay Senator Ping? Hindi. Wala. Bahala na sila sa buhay nila. Kasi ako, wala na ako sa gobyerno. Sana hindi na nila ako paabalahin pa. Dahil ayaw kong makasakit ng damdamin. No? Sinaktan na nila ako pero hindi ako yung tao na palahiganti. Teka lang, kala ko bang okay kayo? Bakit ngayon sinaktan ka nila? Kala ko okay lang sa'yo dahil hindi ka na mapapagod. Ano ba? Supot ka ba? Ano kabalbalan yung mga pinagsasabi mo na yan? Kanina pinapakita mong strong boy ka. Ngayon pinapakita mo na ano ka, supot ka. Ano sinaktan? Nasa politika ka, Brad. Lahat ng kababuyan, makukuha mo dyan. Lahat ng panggagamit, willing ka naman magpagamit, kaya ginamit ka. Ganun lang naman yan eh. Hindi ka naman nila gagamitin, kagaya kay Vic Rodriguez, kung hindi ka willing magpagamit. Kasi aalis ka sa pwesto, ikaw willing ka magpagamit eh. Kaya ginamit ka nila. Binaboy ka nila. Kaya ngayon, huwag kang iiyak-iyak para sabihin mo na, wala na, hindi para sa akin na manakit. Respetuhin ko sila, respetuhin dapat nila ako. Hindi ako yung mapagtanim o mapagtiganti. Yari ka dyan. Sinasabi ko sa'yo, yari ka dyan. Lucas Bersamin. Kayo ng iyong apo at nitong si Traigi Bolivar, si Amena Pangandaman, gawa na kayo ng group chat nyo. Mag-usap-usap kayo, plantyahin nyo yung mga statement nyo. Isama nyo si Marcos Jr. para talagang yung statement nyo, pulidong-pulido. Sabi nyo po, sinaktan na kayo. Gaano po kasakit? Masakit yan dahil mababalitaan mo, gagawin kang mastermind o ring leader. May poster kahapon na lumabas sa media, sa social media. Ako daw at saka si Secretary Amina, ring leader. Anong ibig sabihin nun? Nagmamanipulate kami? Ay, naku, wag naman. Malayo naman yan. Sir, ano po ang inyong masasabi sa... Alam niyo ba yan yung mga adik? Yung mga adik, no? Kahit na ito na ganito na nangyayari, wala naman nung pakialam yung mga yan. Papasok lang ho sila sa bahay nila, yung tila bagang walang nangyari, yung parang walang issue, hindi nila ramdam yung panawagan ng sambayan ng Pilipino. Ganyan ho yung mga adik. Napakaano ho nila, kumbaga, wala silang pakialam, makatira lang sila, okay na. Ganun ho katindi ang mga yan, mga kababayan. Meron ho ba kayong nakitang pagkataranta dito kay Marcos Jr. Natatanggalin siya o kung ano pa man? Wala ho, di ba? Pero hindi ko sinasabing adik siya, si Amy Marcos nagsabi nun. Di ba? Wala ko kayo nakikitang pagkataranta, di ba? O alam niyo na ibig sabihin nun. Pumalit po sa inyong si, now ES Ralph Recto. At may mensahe po ba kayo? Very competent na person yan. Mataas ang respeto ko dyan.
naging senador, naging congressman, tapos malaki ang may aambag niya dyan sa dati kong opisina. Kaya kahapon pumasok ako dahil gusto kong magkaroon ng perfect transition from my staff to his staff. So sa umaga ng hapon, ay kaghapon, umupo ako doon at sinabihan ko yung kanyang chief of staff kung ano yung mga dapat na gawin. Kasi ang trabaho ng ES, maraming ginagampanan na bagay. So yun lang. Gusto ko talaga smooth and perfect transition. That was what I did kahapon most of the day. Hihingan po namin kayo sana ng opinion. Ano po ang masasabi nyo sa mga nananawagan na dapat palitan si PBBM ni VP Sara dahil po sa korupsyon at isyu ng droga? Wala, alam mo si Presidente, napakagaling na tao yan. Focus na. Napakagaling. Diyan sa mga statement na yan, hindi ko alam kung mahuhulog ako sa upuan o kung magaling daw si Marcos Jr. pambihira. Focus yan. Sige. At I think focus siya sa pagnanakaw. Focus na focus. Sa ayaw siya gusto mo, Bersamin, kakanta ka. Ihanda mo na yung tawag doon, yung neck brace. Kasi yung mga maiimbitahan yan, pagka talagang sasalansanin na tong issue na to ng mga anomalyang flood control, sa ayaw sa gusto mo, matatanong ka dyan. Kaya ihanda mo ng mga dapat ihanda, Bersamin. All the people who fight for the presidency, he was the most qualified. Wow. It turned out to be true when I observed him working at close hand. So, baka pagka nakikita mo siya, kakatapos niya mag-almusal, kaya yung pagsasalita niya, normal pa. Diba? Kasi pagkatapos niyan, pagka i-interview na siya sa media, hindi maaaring wala siyang isa bagay talaga. Dahil nga naman na medyo mabigat-bigat ang kinahaharap ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kahit na nag-resign ka na, dapat huwag kang magsalita ng masama dito kay Marcos Jr. dahil may kalalagyan ka. Lahat kasi kayo ay sinawsaw nyo ang daliri nyo dito sa administrasyon na to. Mga kabalbalan nila. Kaya ngayon, kahit na wala na kayo, hawak pa rin kayo sa mga betlog na itong mga nasa Malacanang. Maraming, yung focus na focus siya. Ang Focus. lagi kong sinabi. Nakadalawang lagok lang siya. Nakadalawang higop siya kaya focus na focus siya. Di ba? Alam mo, focus na focus, no? Iniisip lang pala kung anong magiging almusal niya bukas ng umaga. Magka-cabinet meeting kayo, salita ka na salita. Si Marcos Jr. pala, iniisip niya lang kung ano magiging almusal niya bukas ng umaga. Ano kayang iahain sa akin ng asawa ko? Sabi sa kanya, maswerte ako dahil ang aking amo ay si Abuga. So, that's it. Napukos. Napuputol. Ayaw kong magkaroon ng government, state in government. Dahil I do not know about, I'm not disparaging si Vice President, ang kakayahan niya, but I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. Ibang klase ho talaga to. Shake daw ho ang sambayan ng Pilipino kung mananatiling presidente itong si Bangag. Shake sa Pilipino o shake sa inyo? Shake sa apo mo? Shake dito kay Amena Pangandaman? Kasi kung ang base siya nakikita ko, hindi naging shape sambay ng Pilipino ang ginagawa nitong Bangag na to. Ang dami nagkakandamatayan dyan sa mga baha. Anong shape na sinasabi mo? Pagka may bagyo na, hindi natin malaman, walang peace of mind na sambay ng Pilipino. Hindi natin malalaman sa manggagaling ang tubig sa taas ba o sa baba. Kasi pagka nanggaling sa taas, sobrang lakas ng ulan, wala talaga tayong magagawa. Nakakatakot yung mga dam. Yung tipong magtataka ka na lang, rumaraga sa tubig. Ang bihira. Ano po ang inyong plano moving forward? May babalikan ba kayong trabaho, sir? Magpapahinga? Babalik sa pribadong buhay? Hindi na ako magtrabaho dahil naka-retire na ako sa judiciary. Ngayon ito, wala na rin akong trabaho. Bago ako naging ES, chairman ako ng IS. So, marami na akong naisilbi sa taong bayan at saka Pilipinas, ano? Wala na akong maisip na gagawin pa. So, last to sa gobyerno itong isip ko bilang ES. Hindi, sabihin mo,
Paldo ka na. Mayaman ka na. Huwag ka na magtrabaho. Okay lang kami. I'm looking forward na lang to enjoying more time with my family. My wife and I had planned na mag-retire ko sa judiciary sana. Pa-easy-easy na lang kami, mag-travel, etc. But, you know, when you are called to serve government, you just process the call and then you respond if you wanted to respond. That's what I did, no? So I've been in government continuously from the time I joined the bench, 1986, December. So mahaba na yan, paninilbihan sa taong bayan. Konting oras na lamang po, sir. Kaya na-monitor niyo po ba yung nangyari po sa INC? Yung pagsasalita po ng kapatid ni PBBM na si Senator Amy? Ay, ano na yan? Pribadong bagay na yan. Ika nga nito si Ping Lacson. Sigurado naman itong si Bersamin nalulungkot din naman siya. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Malinadang Pilipinas. Maraming salamat Bersamin . Solid ka, ibang klase. Iba yung ano mo, iba yung kabandag mo, iba yung angkan ng Bersamin. Ibang level ho sila mga kababayan. Ano lang, kumbaga sulo lang yung paggalaw nila. Walang ika nga wala daw walang basbas si Marcos Jr. Ginagamit lang daw pangalan ni Bangag di ba? Malupit ho, malupit. Ibang level to. Kung yung batang Bersamin ganun ang ginagawa, kumusta naman ho kaya itong matanda? Abangan lang po natin. Lalabas ho ang buong katotohanan dyan.